Si Lynn POV, lumipas sa mga araw at linggo, masaya at maayos ang pagsasama namin ni Draco. Madalas ding dumalaw si Nanay Stella para panggigilan ng anak ko. Kung minsan may dala-dala pa itong ulam at ibang pinaglumaang damit na pwede pang maisuot ng anak ko. Tinitipid ko rin kasi yung pera na binigay sa akin ng nobyo ko. Nabanggit ko rin dito yung pera na sinauli ni Mayor Lopez. Natawa pa nga ako at pinagsiselosan pa rin ni Dracong lalaki. Napalingon ako sa bintana na marinig ang boses ni Nanay Stella. Iha, tumungo ako sa pintuan, nakangiti ito. Aalis na ba tayo? Opo, Nay. Binibisan ko lang po si Gray. Bala ko kasing bisitahin ng nobyo ko. Sa pinapasukan nito, ngayong araw daw kasi ang trabaho ni Draco sa isdaan. Mabuti na lang papunta rin sa palengke si Nanay Stella. Kaya makikisabay na rin ako. Ako nga magdadala nito. Napangiti ako sa kabaitan nito. Masayang masaya rin to nang malamang nagkaisa kami ng nobyo ko. Mas gusto nga raw nito si Draco para sa akin. Para daw hindi lumaki ang batang malayo sa ama nito. Salamat, Nay. Kinawasan Supermarket. Nandito na tayo, Iha. Maingat akong bumaba ng tricycle. Mabuti na lang at tulog ang anak ko na nasa bisig ko. Sinusundan ko naman si Nanay Stella. Alam kasi nitong pasikot-sikot sa isdaan. Umiiwas naman ako sa mga taong nagsisiksikan. Hanggang sa mapahinto kami nang makitang isang tindahan ng isdaan na halos kumpul-kumpul ng mga tao. Kumunot ang noo ko. Anong meron sa tindahan na ito at napakaraming tao? Halos nagtutulakan pa. Hindi ko naman makitang nagtitinda at halos matabunan to ng mga bumibili. Pansin ko naman ang ibang tinderong napapakamot na lang sa ulo nila. Halos wala na kasi silang customer. Yung iba namang tindera napapangiti na lang. Ang nakakapagtaka at kinikilig pang ilan. Pogi, bibili ako ng 5 kilo para sa'yo. Tumilito na parang kiling na kilig. So, pogi raw ang tendero. Nang bigla ko mapaikot ng tingin. Nasaan ba ditong nobyo ko? Nay, nakita niyo na po ba si Draco? Nagtaka ako't bigla itong natulala. Napasingha pa ito sabay hawak sa dibdib nito. Oh my, Iha! Hindi nito na ituloy ang sasabihin. Kunot ang noon na sundan ko ang tingin nito. Ganun na lang ang pag-awang ng labi ko sa pagkagulat. Ang nobyo kong tinutukoy na pogi. Nanlalaki ang mga mata ko habang pinagmamasdan ang nobyo. Ngiting-ngiti ito habang nagbibili sa mga kababaihan at halos malaglag ang pangako nang makitang itsura nito. Naka-half naked. Kitang-kitang namumutok nitong muscles at abs. At talagang papogi ang mga ngiti nito. Bili na rin ako ng 3 kilo para sa'yo, pogi. Ako rin, handsome. Bilhin din kita. Ay, ang isda pala. Nagtawanan ng mga naroon. Kilig na kilig ang kadalagahan. Gusto yatang umusok ang ilong ko sa selo sa talagang nagpakyut pang nobyo ko. Kunwari itong napakamot sa batok, pero yun talagang nagpapalakas lalo sa apil at kagapuhan nito. Kainis! Kung nakamamatay lang ang tingin ko sa mga kababaihan na halos dumikit na sa katawan ng nobyo ko, baka kanina pa sila nakabulagta. Akin ka na lang, pogi. Hindi ka pa maghihirap sa akin. Ang maharot na wika ng kung sino. Pansin ko pag-arko ng labi ng nobyo ko. Sorry miss, pero taken na ako. May asawa at anak na ako. Aw! Sabay-sabay ng ilan. Kikiligin na sana ako na may biglang magsalita. Okay lang, pogi. Pahimas na lang ng abs mo. Nagkagulong mga tao. Dahil sa sigawan at tilian, na mula ang buong mukha ko, nagtaas baba ang paghinga ko. Huwag mo sabihin maglalandi ka rito, Draco. Talagang puputulin ko malaking talong mo. Pansin kong paglingon ni Nanay Stella sa akin. Pero yung tingin ko na kay Draco lang at halos ang liliit ng pagtingin ko sa mga kababaihan na nakapalibot dito. Nahigit kong paghinga nang makitang dalagang babae na papalapit sa nobyo ko. Sexy rin ito at maputi, ngunit napahinto na magsalitang nobyo ko. Miss, trabahong hanap ko dito, hindi kalandian. Mas lalong hindi ako gagawa ng mga bagay na ipagkakahiwalay namin ng asawa ko. Wah, nagpalakpakan naman ng iba. Yung iba naman biglang nalungkot, nakangiti naman si Nanay Stella na tumingin sa akin. Asawa na palang turing sa'yo na nobyo mo, Iha. Napatingin ako dito at sinundot ako sa tagiliran. Pati ba naman si Nanay Stella kinikilig pa rin? Oh my gosh! Wika nitong bigla. Pagtingin ko sa direksyon ng nobyo ko, gulat itong nakatingin sa akin. Kakikitaan to ng pagkatakot.
Tinaasan ko tuloy ito ng kilay na palunoktot ng mamadaling nagbisang damit saka lumapit sa akin. Pansin ko mga tinginan ng mga taong naroon. Lagot, yan yata ang asawa niya. Nax, ang ganda naman pala talaga kasi ng asawa. Grabe, ang ganda ng asawa niya. Kaya pala ayaw magloko at malakwin ang ganda ng asawa. Ang sexy rin, ang putit ang kinis ng balat. Kabadong mukha ng nobyo ko. Baby, akmang magsasalita ako na may marinig ako. Walang-wala pala tayo sa asawa niya. Tingnan mo naman, may anak at lahat-lahat. Ang sexy pa rin. Ang ganda-ganda pa. Lagot ang fafadrako natin. Bukang mag-aaway silang mag-asawa. Lalong bumalatay sa mukha ng nobyo ko ang takot. Anong ginagawa mo? May hinahon na tanong ko. Hindi naman ako ni Draco mahawakan at basa ang kamay nito. Baby, ano kasi? Hindi nito alam ang sasabihin. Ano? Tumitig to sa akin. Humihingi ng pasyensya. Sorry na, hindi na to maulit. Gusto ko lang naman kasi na dumami ang customer kila Aling Nuring, paliwanag ni Draco. Kaya dinidisplay mo yan? Sabay tingin sa katawan nito. At talagang sumilay pang namimilyong ngiti ni Draco sa labi. Lalo tuloy akong naiinis. Nagsiselos bang baby ko? Tinasan ko to ng kilay. Bakit naman ako magsiselos? Nang mapangiti ito, ayaw pang aminin, halata naman. Kumagat labi ito, pinalakihan ko to ng mga mata. Huwag mong binabagong usapan, wika ko, bigla to natahimik. Sorry na po, hindi ko na ulitin. At saka kahit naman nakadisplay ang katawang kong ito, hindi ko naman to pinapahawakan, sayong-sayo lang to. Tinago kong kilig na nararamdaman. Ewan ko sayo, inirapan ko to, ngunit hindi ko inasahan ang gagawin ni Draco. Bigla nitong hinuling labi ko tinalikan nito, rinig kong singhapan sa paligid. Umatras na ako pero hinabol pa rin itong labi ko. Sana all, ang sweet! Nagsipalakpakan ng karamihan. May mga sumipol pa, yung iba naman nagsitilian sa sobrang kilig. May iba namang nangihinayang. Sana sa akin na lang siya, palatak ng isang babae. Ang swerte naman ni ate, ang gwapo ng asawa, ang sweet pa, ang hot pa ng katawan. Pahabol ng kung sino, namimilyong ngiti ng nobyo ko. Sa'yo lang ako, kaya wag ka nang magselos mahal ko. Hindi ako magkakagusto sa iba. Trabaho lang ang pakay ko dito, wala nang iba. Kahit namumulang mukha ko sa kalambingan ni Draco, inirapan ko pa talaga to. 6:00 ng hapon, sinigang na baboy ang niluto ko. Nagluto rin ako ng talbos ng ginataang gulay na gabi. Nagprito na rin ako ng isda. Naikwento ng nobyo ko na lahat pala ng dinadala nitong isda. Libre lang pala yon sa kanya ng may-ari. Reward daw iyon sa nobyo ko at dahil daw dito, lumakas ang negosyo nila. Minibigyan din ito ng libreng karne sa kabilang tindahan kung saan siya nagde-deliver ng isda sa kabilang bayan. Kung minsan may ilang kadalagahan na nagbibigay sa kanya ng iba't ibang gulay. Nagalit pa nga ako noong una pero sinabi naman ni Draco na wala akong dapat ipag-alala dahil hindi to gagawa ng mga bagay na ikakasira sa aming pagsasama. Hindi naman daw niya matanggihan at makulit daw ang mga ito. Tulong daw yun sa kanya. Alam pala kasi sa bayan na yun na dati yung mayaman. Naghirap lang dahil ipinaglaban ako nito. Kaya maraming humanga sa nobyo ko. Doon nagsimula na marami nagbibigay dito ng ulam at gulay. Hanga daw sila sa katapangan at pagmamahal ng nobyo ko para sa aming magina. Kung ibang lalaki daw yon, hindi nito ipagpapalit ang karangyaan at kayamanang tinatamasa nito. Pero ibang nobyo ko. Handang mawalang lahat alang-alang sa amin ang anak nito. Napalingon ako ng bumukas ang banyo. Katatapos lang ni Draco maligo. Ako naman inihanda ko lang lamesa. Nang bigla itong yumakap sa akin. Hinalikan nito ako sa liig. I love you, wika nito. Natouch naman ako sa kalambingan nito. Sobrang swerte ko talaga sa nobyo kong ito. Hinawakan ko magkabilang pisngi nito. Mahal na mahal din kita. At tinalikan sa labi nito. Napangiti ako't namula magkabilang tenga nito. Kilig na naman ang lolo nyo. Kumain na tayo't baka sana naman dumapoy ang malikot mong kamay. Kunwari inirapan ko to. Paano ba naman kasi gumagapang na naman ang kamay nito? Halos gabi-gabi na yata kami nagtatalik. Ang hilig-hilig eh. Natawa naman ito. Isang halik sa labing binigay ni Draco sa akin. Hinalikan din itong anak namin na himbing na natutulog sa crib. Bigla na lang lumungkot ang mga mata ko ng maalalang mga kaibigan. Ramdam kong sakit at hinanakit na naramdaman ng nobyo ko para sa mga kaibigan. Pati ba naman kasi ang mga to kinalimutan ang nobyo ko. Nasasaktan ako sa tuwing naiisip ang kalagayan ng nobyo ko.
Ang laki ng pagmamahal nito para sa amin ng anak nito. Kahit na mawala ang lahat ng taong mahalaga dito. Ayos lang, wag lang kaming mawala sa buhay nito. Napakurap ako na manubig ang mga mata ko. Hindi lang ako makapaniwalang ganun at tinatatakwil ang matalik nilang kaibigan. Sa nakita ko noon halos magkapatid ang mga to kung magturingan. Pero mukhang nagkamali lang pala ako. Dahil ba, hindi na mayaman ang nobyo ko? Nahirapan akong lumunok. Hayaan mo mahal ko, kahit iniwan ka nila, hindi kita iiwan. Gagawin ko lahat maging masaya ka lang sa amin ng anak mo. Romeo POV. Bro, hanggang kailan natin titiisin ang kaibigan nating yun? Baka sinumpa na tayo nun. Problemadong mukha ni Jimmy, isang ising kumawala sa akin. Relax ka lang, hindi naman sila gumagapang sa hirap sa bayan ng Hinawasan. At talagang napangiti pa ako. Simula nung tumungo to sa Hinawasan, alam kong bawat galaw ng kaibigan. Alam ko rin ang lahat ng ginagawa ni Draco. Alam ko kung paano nito pinaglaban ang bunso kong kapatid sa Mayor Lopez na yon. Alam ko rin kung paano to ng problema nang halos mawalan to ng pera. Hindi lang yun sa akin na sinara ng mommy nitong lahat ng accounts nito. Pero sa kabila na hindi kami nito makontak, hindi to sumuko. At aaminin kong labis akong humanga sa matalik na kaibigan. Mahirap man para sa akin na nakikita tong nahihirapan at nasasaktan. Dahil sa sitwasyon nito, lalo na't may karibal pa to sa bunso kong kapatid, nagawa ko pa rin itong tiisin. Gusto kong makita kung hanggang saan ni Draco kayang ipaglaban ng kapatid ko, kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para sa mag-ina, hanggang sa malaman kong namasukan to bilang tendero ng isdaan at taga-deliver ng isda sa kabilang bayan. Alam kong nanikip ang pakiramdam ko, hindi ko lubos maisip na magagawa yun ng kaibigan. Alang-alang sa kapatid ko, doon ko napagtanto kung gaano nga nito kamahal ang bunso kong kapatid. Ni hindi ito nakitaan ng kahinaan o namang pagsuko. Hindi ko akalain na sa pagiging isang bilyonaryo ni Draco, magagawa nitong pasukin ng kahirapan ng buhay para lang sa mag-ina nito. At taaminin kong halos nangilid ang luha ko sa paghanga sa kaibigan. Hindi naman lingid sa akin kung paano to binugbog ng tauhan ni Mayor na yon, kung paano mabugbugan ng dalawa, pero tiniis ko pa rin ang kaibigan dahil kilala ko to. Hindi to basta-basta magpapatalo at hindi naman ako nabigo, lalo kung nakitang determinasyon nitong makuha ulit ang loob ng kapatid ko. Nakahinga ako ng maluwag na mabalitang ito pa rin ang nagwagay sa puso ng kapatid ko at ngayon nga, alam ko masayang mga to kahit na simpleng pamumuhay ng mga to sa Hinawasan. Wala rin naman akong balak patagalin pang paghihirap ng mga to. Oras na rin para makilala ng buong mundong nawawala kong kapatid. Ang inakala ng mga taong patay na ito, naalala ko pa kung paano ko napangiti sa pinagagawa ng kaibigan. Nananalatay dito ang pagiging isang bilyonaryo, ang pagiging isang businessman. Hindi talaga ito nagpapatalo, ginamit pa talaga nitong kakisigan habang nagtitinda ng isda. Pinayuhan din itong may-ari ng isdaan kung sa panong paraan lalagong negosyo ng mga to. At talagang humanga ako dito. Ni hindi malang alintana rito kahit na mahirap nito ngayon. Ni hindi malang ito nang hinayang na mawala ng mana sa mga magulang. Ang totoo, palihim ko silang tinutulungan. Ang mga taong nagbibigay dito ng karne, gulay at iba pa, bayad yun ng investigator ko. At ang pagbibigay ng dobleng pera sa kaibigan ko na may-ari ng isdaan at karnihan, ako rin nagbibigay sa mga to para iabot sa kaibigan. Ang tinatawag na tip kunwari lang yon pero nanggagaling lahat yon sa akin. Inutos ko lahat sa investigator ko. Hindi ko naman yata hayaan na mawalan sila ng sapat na makakain. Lalo na't nabalitaan kong pinapagatas na rin ng kapatid ko ang anak nito. Napakamot naman ito sa batok. Kailan natin sila pupuntahan? Tanong nito. Sandali ako napaisip. Next month, surprise ko na rin sa birthday ng grandma namin ni Princess. Ayun, masayang bigkas ito. Excited na ako, nang bigla tong matigilan. Makakatikim nga lang tayo ng suntok sa kaibigan nating yon. Tiniis ba naman natin siya, lalo yung manggagalaiti kapag nalamang isang Rivas ang nobya niya. Tapos natiis mo pa rin. Umarkong labi ko. Well, kailangan. Paano ko malalaman kung hanggang saan ang pagmamahal niya sa kapatid ko kung hindi ko siya bibigyan ng pagsubok? Tumangutango naman ito. Kung sa bagay, nakakahangang kaibigan nating yun. Laking mayaman pero handang sumabak sa kahirapan. Para kay Princess at sa anak nila. Napangiti naman ako. Sandaling katahimikan, wala ka bang planong ibalik ang negosyo ng kambal? Seryosong tanong nito. Sandali ako hindi nakakibo. Hindi ko pa masasabi sa ngayon. Gumalawang pang ako.
Paano naman ang negosyo nila Tita Janine? Inuunti-unti mo pabagsakin. Paano kapag nalaman nilang ikaw ang may kagagawa na lahat ng ito? Isang mabigat na buntong hiningang pinakawalan ko. Siguradong masasaktan ang kaibigan natin bro kapag nalaman niyang bumabagsak ang negosyo nila dahil sa ginawa mo. Kahit naman ang alam nito itinakwil ito ng pamilya nito, dugong de Silva pa rin si Draco at hindi niya ikakatawang pagbagsak ng kumpanya nila. I have no intention of bringing them down forever. Gusto ko lang ipamukha sa kanila kung sinong babaeng nilait, inapi at pinahirapan nila. Gusto kong ipakita sa kanila ng babaeng inapakapaka nila ay higit na mayaman at bilyonarya. Ito naman ang nagpakawala ng buntong hininga. I understand na bigla tong mapatingin sa akin. How about sa pamilyang Zua? Umiling ako. As long as my sister life doesn't get better, I won't get anything back from them. Pero alam mo bang lumipad ang ibang bansa ang mga magulang ni Anisha? Wala akong pakialam sa kanila. Sa lubong ang kilay ko. Umiling ito. I know pero hindi na pinupunto ko. Bigla ko to natitigan. Nagtatanong ang mga mata. Bakit hindi siya sumama? Bakit siya nagpaiwan? Baka umaasa pa rin siya sa kaibigan natin. Bigla ko napaismid. Nagtakakot mukhang malalim ang iniisip nito. Ayaw ko sana itong sabihin sa'yo. Bigla kong kinabahan. Pati ito mukhang problemado. What is it? Napahilot pa to sa sentido. Yung isa sa mga kanegosyo ko, kilala niya si Anisha. So, nakakunot noo ko. Mabigat tong bumuntong hininga. Nakita niyang palabas ng building ang Anisha na yun kung saan nila ang kondominium ng kaibigan natin. Bigla ko nabitawan ng pena na sa kamay ko. May sarili kaya siyang kondominium doon? Sigurado akong hindi bibili ng kondo si Draco kung nandun din ang babaeng yun. Kunot ang noo ko, bigla akong kinutuban. Napailing ako, wag naman sana. Panibagong problema na naman ito kapag nagkataon. Aalamin kong lahat ng ito. Kailan daw nakita ng lalaki ng babaeng Anisha na yun sa Z building. Napansin kong pagkalunok nito, yun nga ang kinakabalisa ko bro. Lumalim ang pagkakakunot ng noo ko. Kasi nakita niyang babae kung kailan naman daw ang araw ng pag-alis ni Draco. Bigla ako natigilan. Pero baka nagkataon lang, baka may kakilala to sa building na yon. Alam naman natin na malabong patulan to ng kaibigan natin. Galit na galit nga siya sa babaeng yun. Yun din ang dahilan kung bakit hindi ko to kagad sinabi sa'yo. Biglang nablangko ang pag-iisip ko. Sumakit yata ang ulo ko. Ano nga ba naman ang gagawin ng babaeng yun sa building na yun? Alam nito kung ganong galit ni Draco sa kanya. O baka nagkataon lang talaga na may kakilala ito doon? Pero kailangan ba talagang sa araw pa ng alis ni Draco to nakita? Sorry bro, ayoko madagdagan pa ang problema ng kaibigan natin. Nagkataon lang siguro yun, huwag mo nang isipin. Ang mahalaga, maayos ng dalawa. Hindi ako nakakibo pero ramdam kong kabog sa dibdib ko. Malakas ang kutob ko na may hindi magandang nangyari sa araw na yon. Imposibleng nagkataon lang. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.